Negosyo asin trabaho, programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa. It's a beautiful Thursday morning dito po sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company Philippines. At ito po ang FEBC Bicol, ang Care 104.3 The Way FM. At ako po si Yvette Pau, ang inyong makakasama this beautiful Thursday morning sa negosyo asin trabaho, na kung saan hindi lamang tamang pagnenegosyo o yung pagiging tapat na pagnenegosyo ang ating pinag-uusapan, kung hindi pati yung maayos at mas produktibong pagtatrabaho para sa ating mga employees. Kaya naman, ngayong umagang ito sa ating negosyo asin trabaho ay mayroon tayong makakasama. Every Thursday ay sila ang ating kasama sa ating programa dito sa negosyo asin trabaho ng Care 104.3 The Way FM. At ito din po ay napapakinggan sa iba't ibang mga stasyon ng ating himpilan or ng ating Far East Broadcasting Company Philippines. At ito po ay ang Business as Missions. At sa Business as Missions, tuloy-tuloy po ang ating pakikinig at tuloy-tuloy ang ating mga nalalaman o naiintindihan o mga inspirasyon na ibinibigay sa atin ng iba't ibang mga negosyante na nakakasama natin every Thursday, at sila ay walang sawang nagbabahagi ng kanilang mga naranasan, ganun din yung kanilang mga na-experience. At syempre hindi naman sa pagnenegosyo is everything is well, all is well. Meron din tayong mga nararanasan ng mga struggles, at ito ay kanilang ibinabahagi, at syempre ibinabahagi din nila kung paano nila ito napagtatagumpayan. Kaya sa umagang ito, sila ang ating makakasama in every Thursday, ang Business as Missions. At maya-maya lamang po yan ay mapapakinggan natin ang ating resource person na magbabahagi ng kanilang kwento sa pagnenegosyo. Pero bago muna po yan, tayo muna ay bumati sa ating mga kaibigan at kasama sa ating na nakatutok mula pa kaninang alas 5 ng umaga at tuloy-tuloy ang pagtutok hanggang mamayang alas 8 ng gabi dito sa atin. At hindi lamang sa radyo, kung hindi ganun din yung mga nanonood ng ating mga live programs or nanonood ng replays sa ating mga Facebook at YouTube at sa ating iba pang social media platforms. At syempre, kung nais mo na ikaw ay makipag-ugnayan at ikaw ay may katanungan, maaari kang mag-text or tumawag sa ating telepono numero 0998-843-0573. At sigurado na may sasagot po sa inyo. At kung kayo naman ay sa social media platform nanonood, maaari po kayong mag-comment o magbigay ng inyong mensahe dyan po sa ating Facebook sa Care 104.3 The Way FM, at syempre sa ating YouTube ang Care 104.3 DWAY FM, at sa ating Instagram ang Care 104.3. At syempre pa, pwede rin po kayong makikinig sa ating online streaming. At ito ay ang bit.ly/thewayfm. Lalong-lalo na po kung nais ninyo na mapakinggan ang ating mga awitin, yung ating mga musical programs na malaradyo pa rin ang tunog kahit kayo ay nasa inyong mga telepono at internet ang inyong ginagamit. Pwede po kayo ditong makinig sa ating bit.ly/thewayfm.
Ayan, at patuloy po na tayo bumabate mula sa ating mga kaibigan mula sa 1st, 2nd, and 3rd District of Albay. At ganun din ang ating mga kaibigan mula sa Catanduanes, the Happy Island of Catanduanes. And of course, we would also like to greet our friends, our mga kapamilya, mga ka-Carians dyan sa May Masbate, Ticao, Rapu-Rapu, and Burias Island. At syempre, binabati din natin ang mga taga Sorsogon. Kumusta po kayong lahat dyan? At binabati din natin ang ating mga kaibigan from Camsur, Camnorte, at kung saan man po kayong parte ng Pilipinas nakikinig at nanonood ng ating mga live programs, kami po ay bumabati na magandang umaga sa inyong lahat. At syempre ganun din ay binabati din natin yung ating mga kaibigan na nanonood sa atin sa social media platforms sa labas ng ating bansa. Saan man po kayo naroon, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre pa, binabati din natin ang lahat ng may kaarawan today. Happy birthday sa lahat ng mga nagse-celebrate ng kanilang mga birthdays today. Lalong-lalo na po yung mga ating mga kaibigan. Nako, sabi nga kapag dinadagdagan daw ang ating mga edad, napakalaking blessing ito para sa atin. Ayan, hindi yung pagtanda. Sabi daw, pag tumatanda, tinatago yung edad. Pero sa ating pagtanda, ito ay malaking blessing sa ating Panginoon. Kaya happy birthday po sa lahat ng ating mga kaibigan na nagse-celebrate ng kanilang mga birthdays today. And also, anuman po ang inyong mga celebration, anuman po ang inyong mga success and victories na sinaselebrate today, kami po ay nakikisaya, nakikigalak, at kami natutuwa sa mga victories and success na meron po kayong sineselebrate today. Kaya patuloy lamang po ng ating mga victories, celebrate po natin yan. Sabi nga, kahit po anong mga season ang meron tayo or nasaan man tayong season ngayon ng ating buhay, there is always a time for everything. At sabi nga po, tayo ay magbigay ng kasiyahan at kagalakan. At tayo ay maging pagpapala pa rin sa ating mga nakakasalamuha sa araw-araw. Ayan, kaya po kung kayo may nais na ipabati, anuman po ang inyong mga celebration or nais na i-shout out ngayong umagang ito, ay maaari po kayo na tumawag, mag-text, or mag-send ng inyong mga mensahe sa amin sa Facebook page, sa YouTube, or sa Instagram. At kung nais mo na ikaw ay mas maging updated sa ating mga kaganapan dito sa ating himpilan, lalong-lalo na po ngayon na parating na December 6, i-mark nyo na po yan sa inyong mga calendars dahil yan po ang ating 52nd year anniversary ng FEBC Bicol. Akalain mo po yan, 52 years na ipinapakita ng ating Panginoon ang kanyang faithfulness dito sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company Bicol. For 52 years, napaka-faithful ng ating Panginoon. At sama-sama po natin itong i-celebrate ngayong December 6 dito po sa ating himpilan sa 2nd floor ng ating event center. At kayo po ay inaanyayahan namin na sumama at dumalo sa kasiyahan at makisaya. Hindi lamang makisaya kung hindi i-celebrate po natin ang kabutihan at ang faithfulness ng Panginoon sa ating himpilan. At ito po ay mula 1:00 ng hapon hanggang 4:00 ng hapon. At syempre makikita nyo po ang iba't ibang mga volunteers na ating nakakasama araw-araw dito sa ating mga programa. Makikita nyo po sila, at kung kayo'y nakikinig lang sa radyo, ay nako, for sure po na makikita nyo po kami face to face, at kami ay excited na kayo ay makadaupang palad sa araw na yan. Ayan, December 6, 1 p.m. until 4 p.m. Dito lamang po yan sa ating himpilan sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Kaya kung nais mo na ikaw ay mas maging updated, pwede ka po magmensahe at i-add ka po namin sa ating Carians Official GC, dahil dyan po naisisend natin ng mga live programs at ang mga kaganapan dito sa ating himpilan. Kaya naman kayo po ay aming
iniimbitahan na kung kayo ay nagnanais na mas maging updated sa ating mga kaganapan dito ay i-add po namin kayo dyan sa ating Karen's Official GC na sobrang lumalaki na ang ating pamilya at kami masaya na kayo po ay kasama namin sa pamilyang ito. At ganun din po, ngayon pong darating na November 29, kayo po iniimbitahan natin para sa leadership coaching ni Dr. Ariel Bernardo ang nakakasama po natin sa ating Tuesday segment na Business 101. Magkakaroon po ng donation drive for our eye care and part of the proceeds of this leaders coaching ay mapupunta sa ating Eye Care Mercy Ministry para po ito ay makatulong sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo or anumang kalamidad at yung part of the donation na malilikom po para dito sa leaders training or coaching ni Dr. Ariel Bernardo ay isa po ang Eye Care Mercy Ministry ang magbe-benefit dito. At ngayon na po yan, na November 29, this Saturday, at ito po ay via Zoom at sa ating pong Facebook page, ganun din sa Facebook page ni Dr. Ariel Bernardo, makikita po ninyo yung QR code para po kayo ay makaregister at mapadalan po kayo ng Zoom link para mag-join. At ito po ay from 7 p.m. until 9 p.m. Natuto na tayo about leadership at na-coach tayo hindi lamang po sa ministry or sa church na leaders. Kung ikaw ay isang tatay, ikaw ay leader sa church, sa trabaho, or ikaw ay yung kung nasaan ka man at nagnanais na maging isang leader, this is perfect para sa'yo. Nakatulong na tayo at tayo pa ay natuto. Na-coach pa tayo. Kaya see you po sa November 29 from 7 p.m. until 9 p.m. via Zoom. At ito po ay ang Leaders Coaching Donation Drive of Dr. Ariel Bernardo. Kita-kits po tayo ngayong Sabado. At bago po tayo magpatuloy sa ating programa dito sa Negosyo Asin Trabaho, tayo muna po ay makikinig ng pro tips at ilang mga paalala. Ang pro tips po ay mula kay Maloy Malibiran sa Lumbides. Teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips. May mga desisyong simple at madaling gawin. Mga desisyon gaya ng ano ang breakfast mo, anong isusuot mo, o kaya ay ilalike mo ba ang picture na pinost ng office mate mo. Pero marami din naman ang desisyong mahirap gawin tulad ng ano ang kursong kukunin. Sasagutin mo na ba ang nanliligaw sa iyo? Magmamigrate ka ba sa ibang bansa o mananatili ka diyan sa iyong trabaho gayong may mas magandang opportunity na dumating? Most difficult decisions have long-term impact in our lives, kaya nga, hindi ito madaling pagpasyahan. Araw-araw, may mga desisyon kang kailangang gawin. Paano nga ba tayo makagagawa ng tama at matalinong pagpapasya, lalo na sa mabibigat na issue ng trabaho, negosyo at buhay natin? Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. May magandang paalala ang American clergyman na si Dr. Robert Schuller tungkol sa paggawa ng desisyon. Ang sabi niya, never cut a tree down in the winter time. Never make a negative decision in the low time. Never make your most important decisions when you are in your worst moods. Wait, be patient. The storm will pass, the spring will come. May mahalaga ka bang desisyon na kailangan gawin ngayon sa iyong trabaho o negosyo? Pakinggan mo muna ang mga gabay na ito. Una, think hard. Major decisions should never be made on a whim. Dapat itong pinag-iisipan ng mabuti. Pag-aralan mo ang iba't ibang anggulo ng desisyon na kailangan mong gawin. Weigh the pros and cons. At hanggat maaari, kumonsulta ka sa mga eksperto at may karanasan sa pinagdaraanan mo. Ang mga desisyon na tiyak na may malaking epekto sa ibang tao ay dapat na pinag-uusapan at pinagkakasunduan. Halimbawa,
Ikaw ay pamilyadong tao at may plano kang magtrabaho sa ibang bansa. Hindi pwedeng ikaw lang ang magpasya tungkol dito. You need to think through this decision with your spouse and children because they will be affected by this kind of major decision. Huwag mong madaliin ang paggawa ng mabibigat at malalaking desisyon. Pag-isipan mo ito ng makailang beses. Pangalawa, pray hard. Hindi mo naman kailangang magpasya ng nag-iisa. Ipanalangin mong mabuti ang iyong desisyon at hingin mo sa Diyos ang kanyang gabay at karunungan para magawa ang tamang pasya. Ang sabi sa James chapter 1 verse 5, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. God's word is described as a lamp to our feet and a light to our path. Hindi ka mangangapa sa dilim sa iyong paggawa ng mahahalagang pasyahin kung ito'y iyong ipananalangin. Pangatlo, don't be hard on yourself. May mga pagkakataong pinag-isipan mo namang mabuti at iyong ipinanalangin ang isang desisyon, pero bakit parang mali yata ang iyong naging pasya? Sa mga pagkakataong hindi ayon sa inaasahan mo ang naging resulta ng iyong desisyon, iwasang manisi ng ibang tao at iwasan mo rin ang sisihin ang iyong sarili. Don't be too hard on yourself. Sa halip na sisihin ang sarili, pag-aralan kung saan ka nagkamali at matuto buhat dito. We should grow wiser with every decision that we make. Gagawa ka ba ng mahirap at mahalagang desisyon ngayon? Think hard and pray hard. And in case your decision doesn't turn out well, don't be too hard on yourself. Ang maling pasya ay pwedeng maging mahusay na tagapagturo para ikaw ay matuto at lumago. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today. Sa kanyang lakas, magpapatuloy na humayo. Sa kanyang lakas, saan mang sulok ng mundo. FEBC ay ang Far East Broadcasting Company kung saan 77 years nang nagbo-broadcast sa Pilipinas. Isang non-commercial at non-profit organization at napapakinggan sa 187 languages and dialects sa buong mundo. Ang mandato kung bakit nagpapatuloy sa pagbo-broadcast ang FEBC is to communicate Christ in our world until all have heard. Kaya naman, ito ay mayroong 270 stations worldwide at inaabot ang 150 million globally. Sa Pilipinas, tayo ay mayroong 13 himpilan. Ang FEBC station sa Bicol Region ay ang CARE 104.3 DWAY-FM na dating 1125 DWAS sa AM band. Ang FEBC Bicol ay 51 years nang nagsasahimpapawid. Ito ay isang missions radio na umaabot sa probinsya ng Albay, Sorsogon, Camarines Sur, Masbate, Saburias at Icao Island, at maging sa Catanduanes. Tayo din ay naririnig sa Northern Samar at Romblon. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil ang teknolohiya kagaya ng social media ay ginagamit ng Panginoon para sa mas malawak pa ang marating ng ating himpilan at para mas marami pang tao ang makarinig ng mabuting balita ng kaligtasan. Ang ating studios ay matatagpuan sa Arimbay, Legazpi City, samantalang ang ating transmitter ay nasa Bariu Hill, Estanza, Legazpi City. Ang himpilan ng CARE 104.3 The Way FM ay nagsasahimpapawid Lunes hanggang Linggo mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sa maraming taon ng patuloy na nagbo-broadcast ang FEBC Bicol
sa tulong ng maraming partners dahil isang malaking hamon ang hinaharap natin sa araw-araw para maipagpatuloy ang ating pagsasahimpapawid. Kami ay patuloy na nananalangin sa mas marami pang mga partners ng FEBC Bicol to communicate Christ until all have heard. Kaya kung ikaw ay nagnanais na makiisa sa gawain ng radyo at makasabay sa aming paghayo, narito ang mga paraan upang gawin ito. Ang una ay sa pamamagitan ng pananalangin. Isang napakahalagang elemento upang magpatuloy ang gawain ito ng radyo, ang panalangin para sa araw-araw na operating expenses ng ating himpilan, ang mga staff at volunteers at mga tagapakinig na mas makilala pa nila ang Panginoon sa kanilang pakikinig at mas marami pang makakilala sa Panginoon saan niya man nais dalhin ang ating pagsasahimpapawid. Pangalawa, promotion o ang pagpapakilala ng ating himpilan. Ang pag-share ng ating mga program links sa inyong mga kapamilya, kapitbahay at mga kaibigan, at maaari din na kami ay inyong imbitahin sa mga church, school and corporate gatherings upang mas maipakilala ang ministeryo ng radyo ng CARE 104.3 The Way FM. Maaari din kayong bumili ng portable mission radio upang ibahagi o iregalo at mas mapalagana pa ang salita ng Diyos sa pamagitan ng pakikinig sa ating himpilan. Pangatlo, being a volunteer. Ang DWAY po ay mayroon lamang 7 full-time staff kumpara sa napakarami nating live programs. Ang ating mga volunteers ay nagbibigay ng kanilang panahon at kaalaman ayon sa pangailangan ng isang programa. At pang-apat, ang pagbibigay o giving. Dahil ang FEBC Bicol ay isang non-commercial broadcast entity, wala tayong mga commercial o patalastas kumpara sa ibang malalaking kumpanya. Ang FEBC ay nag-ooperate sa pamagitan ng pananampalataya na ang Panginoon ang siyang nagtatag nito at siya din ang magsusustain sa pamagitan ng mga tao na may kaparehong layunin ng himpilan. Pwede kang maging bahagi nito sa pamagitan ng cash or check donation. Maaari din sa pamagitan ng coin banks, kung saan ay pwede ninyo itong punuin ng mga coins at pwede ninyong dalhin sa ating himpilan as your support para sa gawain ng Panginoon sa pamagitan ng ministeryo ng radyo. Your giving is a great investment para maibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan ni Hesukristo sa lahat ng tao. Kung ikaw ay nagnanais na maging isa sa aming mga partner o kasabay sa aming paghayo, makipag-ugnayan sa aming mga telepono numero 0946-763-9858 o sa 0929-359-4298 at maaari din kayong bumisita dito sa ating himpilan sa CARE 104.3 The Way FM, Arimbay, Legazpi City. Kami ay maghihintay sa inyong pagbisita para tayo ay magkadaupang palad, ka-Carian. Maraming salamat at ang Diyos ang patuloy na magpala sa ating lahat. Entre Pinoy Espesyal. Patok na negosyo. Business as Mission sa Entre Pinoy Espesyal. Ang kasama po ninyo ngayong araw na to sa Entre Pinoy Espesyal, Jo Cabrera Alabastro. At syempre may kasama po tayo ngayon. Feature po natin ang mag-asawang Toby and Valerie Tangsok, the General Manager and the Marketing Manager of Sunnywood Superfoods Incorporated. Sila po ang proud makers ng Harvester's Rice. Ayan, kung familiar po kayo, Jordan Farms and Farm Boy, which is into high-quality rice and healthy grains, normally visible in the major supermarkets nationwide. Sila po ay Christian at committed Christian. They believe that faith should
permeate all aspects of our lives, including business and family. Magandang araw po. Good morning, ma'am. Very color coordinated tayo, ah. We were told po Christmas. Yeah. So, Ganun ba? oo. Ang galing talaga ni Miss Ma'am, Lisa. before I forget, Yes. I just wanted to say hello to all of our team in the office. Pati na eh, no? Babate. So bago ko makalimutan, I'll do that. Hello to everybody. Yan. Hello, everybody. And of course, family too. Sunnywood, Mana, hello. Hindi natin Sir Romy. pwedeng, yan, tama yan, magpangalan, pangalan. Sir Romy, Ma'am Tina, ano ba? Mami mo. Mami na Of course, yung nag-request si Miss Tin and her team. So hello po. Si Josephine Corpez. Hello, sir. Hello, Ate Pin. Hello, Ate Hilda. Hello, Marites, Andrew, and Erin. Hello. Yan na, nabigyan na kayo ng clue. Baka meron pa kayong mga babatiin para hindi Okay sila na po. At least tapos na yung obligasyon namin. Kumusta po kayo? We're doing very well po, very well. So the Christmas season is very much in full blast na po kami. So quite busy but by God's grace sustained naman po. Praise God. But before we delve into business, ilang years na po kayong mag-asawa? Ako po nagbibilang talaga. So we are actually celebrating next week. Wow. So 12 years. Yeah, so we're married 12 years and 12 we have years. 3 wonderful children po. Mm. And interesting fact, my wife homeschools our children. So yeah, so I am blessed na yung misis ko ay committed to this journey. Miss Valerie, hindi mo na-mention yung mga anak mo. Hindi mo sila nabate. Ay, Erin, Andrew, and Asher. Hello, good morning. Hi, guys. Ayan. And tell us more about your business po. Okay, so basically we're in the distribution of rice and grains and also sugar, but mostly rice. So we've been doing it for the past almost 30 years and our products are found in the major supermarkets po. So SM, Robinsons, Pure Gold, Walter Mart, and so on and so forth. So we focus on high quality grains and also healthy rice because there's a growing appreciation for healthy alternatives to our food. No? So brown rice, Yes. black rice, adlay. We also lately launched our shirataki rice. So it's a diet rice. So people there's a growing market po for these. May na-mention po kayo, Adlay Rice, another growing market. Para po dun sa mga hindi familiar pa sa Adlay, ano po yun? Oh, adlay is a rice alternative. It's still part of the grass family. So parang medyo barley yung ano niya. But when you cook it, it's almost like you're eating rice. Sarap siya But isangag. yeah, sarap siya isang low glycemic index, which means it doesn't become sugar in your blood right away. So it's very nice. You feel full. Tapos hindi siya it is healthier. Biglang na-offend yung kanin ko kaninang puti. Oh, pero healthy din yan. Healthy din ang white. You know, very interesting po our official endorser is si Kuya Kim. And Kuya Kim said he eats rice. And he was saying that Yeah, when you say rice, white rice. he also he can rice, also okay, eat white okay. rice because rice is a good source of energy. It's gluten-free. And anything that is eaten in moderation is good. Because it's not processed, natural po ang rice. Okay, so anything that is binigay ng Panginoon as it is, no, it's ingested well by our body versus processed foods. So kayo ang nagsimula ng business? No po, actually si father started the business. Yun nga po, 28 years ago, no? He calls himself an accidental success because yun nga minsan nagjo-joke siya, pinush lang daw siya ni misis niya na magnegosyo ng bigas and as the supermarkets grew and as the market grew, so nasabayan po niya yon. And we are doing our best to continue that legacy to provide high quality products to the market. And of course our values, our Christian values guide us in most of our decisions in running the company. So Kailan po ito na-pass on sa inyo? it's very funny. He's been saying magre-retire na daw siya for the past 10 years. But we would like him to continue on. So he's still very much active. But most of the roles that he used to do for na siya lang, no, we've taken on that role, and so we're steering the ship as best as we can. But before mo na handle partly yung business ng
family. Ano po yung pinagkaabalahan nyo? Actually chemist po ako by profession. So walang kinalaman sa bigas. Si Val naman, she's handling the social media and the marketing now of the company. And yun nga po, she's a full-time mom homeschooling. So I had to learn po along the way, but it's been fun. And yun nga po, we're very proud that yun nga, we feed the Filipino people and we support local farmers. Wow. So talagang it's not just making money, there's also an advocacy, there's also a purpose for what we do. Miss Val, ano po ang inyong pinagkaabalahan before kayo nag-asawa? No, I was also active in ministry in church, but with business, I help si dad. So, but God has called me. Ecclesiastes, diba? There's seasons to everything. I'm an only child, only daughter, only child. So then I think about, nako, there's this business that we have to Take care. of. So sabi ko, okay, di yun na, diba? But then I also prayed for my God's best. Okay, so during this time, it's very important to marry the right one because marriage is also a ministry, right? Yes. Diba? So it doesn't end when you're single, then when you're married, and then through work, and then through the family life, right? So yun, and then when we had children, so before children, I would help in the family business, which is rice. And then after that, God has called me to homeschool through my husband. And I was blessed that my husband took a very big place in the company. And he was, diba? Because without him, then I will be doing that and then having my children. Pero ano yung challenges mo as homemaker? And of course, a teacher of 3 kids. Oh, well, I do have teachers around me, but sometimes in a wife's mind or in a woman's mind, syempre isipin nila, nako, after this, then what will I do? Oo. What if I don't know kung ano ginagawa ni Toby? What if, God, take him, and one day wala na si Toby, and then I have to go to the business, and then what will I do? What will be my income? But then God told me and reminded me, be faithful to what you are called for. I will take care of you. Wow. So, paano kayo nag-adjust? Ano yung dynamics nyo sa family? More on, paano kayo nagkakaroon pa ng quality time since, he's very hands-on now. He's very busy, but he's very hands-on. I think my children can tell you that. So, baka you can tell them how men can be, yes, very much into business, but also on sa family. I think the challenge with men, people in general, there's sa puso po kasi natin may trono di ba? So the question is, sino po yung nakaupo sa trono? So is it the Lord Jesus? Or is it maybe ourselves? Or maybe wealth, possessions, respect, power, achievement? So we have to be very clear about that. Kaya nga, ang like ko sinasabi sa mga friends ko pag nakakusap ko sila about this is, the gospel is very important. Everything rises and falls with the gospel. Because pag wala po tayong personal encounter kay the Lord Jesus, there's no transformed life. And because there's no transformed life, there's no conviction also. So once you know your convictions and you know what's important to you, yung values natin, kung paano tayo titinan or i-judge ni Lord next time if we were faithful to Him, dun mo i-align ngayon yung priorities natin. I struggle with this continuously because meron pa rin tayong Siyempre, flesh pa rin tayo, di ba? There's still that's the sinful selves natin. But I always have to remind myself na, yun nga the way I'm measured now is not anymore in my achievements. The way I'm measured now is how faithful I am in the mission that God has called me to do. And I'm not perfect po. My team knows this, my employees know this. Many times, I apologize to them kung nanonood po sila. Kung nakikinig sila. Ito na po. So, in fact, lately, I apologize to 2 of my team members. Sabi ko, pasensya ka na minsan if I'm very intense or I'm very, parang
siguro minsan unkind po yung words ko. Mm. Hindi ko po mean maging bastos or maging or pa-feel sa inyo na maliit po kayo, ganyan. Minsan lang siguro in the heat of, the day and the things that need to be done in the office, baka ang dating sa inyo is harsh po ako, ganyan. So, di ko alam, baka sanay na sila. Ayun na naman si sir, magsasorry na naman, ganyan, and all that, no? But I'm really trying to be as genuine as I can. Kumbaga, ano tayo, kung sino tayo sa bahay, yun din po tayo sa labas. Kung sino tayo pag Sunday, supposedly holy tayo kasi kakagaling lang sa church. We should be the same guy from Monday to Saturday, also as well. So, it's something that men have to, and people in general, they need to know their priorities, their values, because they'll align their schedules. Yung schedule po, there's really no such thing as finding time. You have to make time and you have to arrange your priorities based on what you do as important. No? So kagaya po sa amin ni Mrs., when we got married, we continue to lead our Bible study group. We never really stopped doing ministry because we believe that God has called us to that, 'di ba? So it just takes a different form, a different shape as you go through the life stages. So ngayon po, we have a young family. Our kids are all under 10. So mga ano pa mga very young pa. So we have to be very hands-on with them. But that we have to learn how to choose our priorities and balance. There are things that we really need to give up because we cannot prioritize that as of now. Kasi iba yung focus namin ngayon. I'd like to point out to one thing na natutunan namin sa inyo, Sir Toby, para sa ating mga kaagapay. Tayo po na mga tinawag na mga pinuno ay hindi rin po tayo exempted sa pagkakamali, ano. And ano ba naman yung paghingi ng paumanhin sa mga taong na-offend, lalo na sa mga nasasakupan natin, ano, sa mga tinutulungan, sa mga partner, lalong-lalo sa mga empleyado. Minsan kasi parang ang hirap ibaba yung pride, ano. Pero this is one thing, lalo na kung tinitreat mo na ang business ay ministry, that is your mission, and you walk the talk. Saying sorry is actually will build respect sa mga tao na nakakatuwang mo. Yun bang negosyo ninyo, kagaya ng pananampalataya, na-pass on? Di ba? Na-pass on yung business. How about yung faith? Yes, that's something that I'm very passionate about and very concerned about. So I really try my best na ma-disciple ko yung mga anak ko. So Your parents are believers also? my mom is starting to church Wow. also as well. Okay. So you are the first generation Christian? Yes. Hmm. Generation po. Yung Yeah. nata, I think. Oh, you're It's no, the faith. Oo, kasi yung business na pass on, pero yung faith, how did you okay. Me? Paano kayo naging believer? Paano ka naging so for me po, I had a business friend who invited me to church. Church? At the time, syempre, ano siya, persistent siya eh. And syempre, Ilan taong ka noon? I was in my 20s at the Wow. time. So, minsan mahihiya tayo, diba? So we go to church with him and then we would listen to the messages and be inspired. And then of course you feel very good afterwards. So the few times that I did go, parang I felt parang na-touch ata ako dun Praise sa God. message po na yun. And then eventually as I went through my my career, I went through a parang identity crisis, no? Parang I started to, tawag ko nga po doon is the what's next syndrome. Yung what's next po, ibig sabihin, akala po natin pag Ito. na-achieve natin to, yun Masaya na yung na. masaya na tayo. And then, it fades di ba? Pag nabili ko to or narating ko po ito na po yung Accomplished na ako. ultimate, no? I will be happy. Ito na yung masasabi ko na pong success ako. But then, after magpe-fade, then I will say, baka naman itong next naman po na to, next na to. So it seems to be like there's a never-ending pursuit of happiness, no? And there was a philosopher who said that. Sabi niya, inside every soul is a thirst for happiness and meaning, which is legitimate po yun. But yun nga, we are reminded in the Bible, sabi ng Bible, di ba? In your presence is pleasures for. You're right. Ibigin ang Panginoon lang talaga. Nothing in this world can do that.
Ikaw, Miss Valerie, Christian parents? Yeah, my parents are Christian. Si dad who did the rice business has been a very good example of generosity. So and we also do have Bible studies, right? In our office at least once a week. Then he helps out with Child Evangelical. So but si dad, his ministry is that, but he doesn't really want for people to know what he's doing. So we always told the story, but don't let your ano ba yan, left hand know what your right hand is doing. So he really lived it. So I just see it, and so we hope to be that kind of person, even just a fraction, because he really is very humble person. Yeah, so he has always taught me the Bible when I was small. Always read me the Bible. But syempre, 'di ba, ang faith nga is a personal decision. Yes. So so I made that decision maybe when I was in high school or grade school, end of grade school, yeah. And na-apply nyo syempre yung faith. Paano ka pinalaki ng iyong parents, yung pagpapalaki sa mga anak? Yes. The good thing with yun nga, if you're regularly attending church and all the events around church, they have different things that will help. Parang tutulungan niya rin kayo ma-equip di ba? So may youth conference or may parenting seminar or may marriage retreat. So kailangan natin mag-invest ng oras and energy to attend these kasi nga we need to learn, di ba? So as I was reminded by my friend last weekend, my people are destroyed for lack of knowledge, di ba? Ignorante po tayo. We're not doing the things to upgrade ourselves na kaya we're going down a path na we could have avoided, di ba? We could have done it better. So I'm praise God, kami grateful po kami na yun nga po, na kilala na namin ng Panginoon when we started to have kids. So we're doing our best now to really show them yung ways ni Lord, and also of course to live in a way that is a good example, because baka sabihin nila later, hypocrite naman si Papa, si Mama, sabi ganito, pero yung buhay nila hindi naman ganun. Again, we're not perfect, but we're trying our best to teach them and show them at the same time. Sabi nyo nga po, invest on learning and invest on more para matutunan ang marami pang bagay, ano. And this is what you do also in Business as Mission, di ba? Marami kayong mga nadadampot na mga principle. Can you share some? Business as Mission has been very helpful, especially nung pandemic. Doon ko sila na-encounter actually eh. So, nung yun nga po, nung nakilala kong Panginoon, I had a certain time na nagkaroon ako ng conviction na I really want to do the business God's way. But it's a lonely journey. Lonely journey siya. Parang feeling mo minsan mag-isa ka lang. And so I was very happy to know na there's such a thing as Business as Mission. And there are people na like-minded. Meron po palang mga tao na ganun din ang commitment nila. And so those events, those fellowships, those meetups, and of course yung experiences din ng iba really helped us a lot. And my wife knows that, no? We have started to even change some of the yung mga strategies namin as a company to accommodate those things. So, and we also we live it out, no? And we encourage other businessmen to do it also as well. So parang nagiging echo chamber na siya sa mga ibang tao din na kapwa believer. Parang we always have to remind ourselves that the business is God's. It's so hard, it's so hard. It from tithing to giving, because alam mo yun, when the business grows, then the tithe grows, right? Diba? From example, from 100 pesos, 1,000, then it grows and grows, and then you say, we can buy a truck using this tithe example, diba? Yes. But then we always have to remind ourselves that the business is God's. He gave, he can take away, he gave. But at this time that we have to use it for God. Because if we don't remind ourselves of that, then we end up, it's just like, we want to make more money, right? And even the family for husband and wife. God muna, diba? Husband and wife, then the kids, right? And everything else follows. If we don't have that, if we don't think that,
then we will just be so busy because imagine na yung truck drivers, we have to call that. They call us in the they call him at the middle of the night. So if we don't fix that because of our priorities, we would just di Oo. ganun na lang forever, 24/7, di ba? We are working. And what for? We have to remind ourselves, what for are we working? Sabi nila, you'll never go wrong with food business, lalong-lalo na sa bigas. Pero meron ba kayong challenges? It's a common notion na, yun nga, pag food Kasi business, di ba lahat kumakain eh. yeah, common notion, common ano po yung thinking na basta food business magka-click. Pero siguro what I'll do is bigyan na lang tayo ng definition muna. Ano po ba ang isang negosyo? Ang negosyo is nagpro-provide po kayo ng solution sa isang problema or sa isang demand ng market. So whether produkto po ba yan or serbisyo. So I think kung gusto mo magnegosyo, ang una mo talagang pag-iisipan is ano yung need, ano yung problem that has no solution as of yet, or there is a underserved market and you can be the one to provide that Fill the solution. gap. Yeah, so whether that's food or not food, it can be a business. Service talaga siya, no? Ministry talaga siya. Hindi Opo. talaga yung paano ko kikita dito. Yes, Parang ang correct. tanong talaga how can I be of help? That's very important po kasi pag ang tingin mo sa negosyo is kumita ng pera, kung yun ang primary motivation mo ng business is kumita ng pera, then malamang yung filosofiya natin with regards to business may kinalaman doon. Ibig sabihin ang definition ng business ay kumita ng pera. Number one, yun. So ibig sabihin ang mindset natin is by any means necessary. Gagawin ko ang kailangan kong gawin para kumita. Kahit mag-shortcut po ako, kahit ma-compromise ko yung sarili ko. Kasi Nakikita. yun ang definition ko ng Mindset. business eh. But if your mindset is ang business is serving others, solving a problem, providing a solution, being a blessing to others, iba po yung tingin natin sa negosyo. So it's a totally different point of view. Napakagandang perspective po niyan, ano? And ano po yung maaari po ninyong maging mensahe po sa mga kaagapay po natin na ang business po nila nagsa-struggle? Okay, if they're struggling with regards to yung making ends meet po, doon muna tayo mag-start, no? Kasi any business, umpisa, ganun muna, di ba? How to make it profitable. I would advise pag-aralan, do what you can to learn and grow your knowledge of the chosen industry na pinasok mo. Okay? If you have to pay a little bit minsan to attend seminars, read books about it, or if may kilala po kayo na nasa same industry na successful na and they're generous enough na turuan po kayo sa industry, go out of your way to really learn. Kasi po, minsan ganun tayo gusto natin kumita kagad but we're not willing to do the work to upgrade and kumbaga to level up ourselves, no? For those naman po na nagsa-struggle when it comes to their values or integrity pagdating sa business, ibig sabihin parang hindi nagja-jive yung faith ko sa negosyo ko. For example, may mga compromises po ako. Ang advice ko doon is, yung sinasabi ko kanina is, kailangan po muna tayo magkaroon ng decision. Because, yun nga po no conviction, then there will be no transformation also as well. So, pero bigyan ko rin po kayo ng pangako na galing sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, He will honor those who honors Him. That's not the exact verse, but that's the principle. No? And there's also a verse in Chronicles that says, the eyes of the Lord roam around throughout the earth looking for someone to support those who are fully devoted sa Kanya. So sa simpleng salita, para dun sa mga tao na nag-commit na, Lord, gagawin ko na yung negosyo ko your way. Hindi na po ako ang CEO, hindi na po ako ang ultimate owner ng negosyo na to. From now on, kayo na po ang may-ari ng negosyo na to. And gagawin ko po lahat ng tama. Then the Lord will honor that. And you can claim many, many promises that He has given to those who are devoted to Him. Miss Val, you've mentioned earlier yung middle of the night, tumatawag yung driver sa kanya. So paano nyo in-address yun? Paano nyo na-resolve na sa sarili nyo, hindi naman ako magiging ganito forever kasi talagang it will take time, di ba?
Ang ginawa ko po doon is I set up the system or the company. Mm, We upgraded talaga yung manpower team namin. So before po, for example, wala po akong mekaniko sa okay. sa company. Mm. Pero Kailangan ilan yung din truck eh. namin. Dati kasi naka-outsource lang po yung mekaniko. Mekan- So sabi ko, okay, preventable tong mga problems na to eh, 'di ba? Ah, So tiningnan ko siya and sabi ko, look, ito yung ginagastos natin sa repair cost every year. mm. So parang worth it na ata na kumuha na kami ng sarili ng mekaniko, for example. So we upgraded, we already started, kumbaga pinoprofessionalize na namin yung company versus Yes. yung dati, lahat po ay ang bagsak sa amin po. So we Mm. started to, equip and Capacity build na yes, sa opo, mga sa mga tao mm, namin. Yeah, mm, yeah. And siguro another way is yun nga, we try our best no to treat everyone as much as possible the way yun nga po, the way the Lord would want us to treat them. And mm. syempre, we're hoping na ang ibalik din sa amin is kindness din po ata. Mm. Oh, kindness din po. Sabi nga nila, kindness is the new currency. Miss Val, anong message mo naman dun sa mga wife na supportive sa kanilang mga husband sa pagnenegosyo, whether sa trabaho, sa kanilang profession? Okay. So, alam ko mahirap, no, guys? Pero I don't know where God has called you, but uh, um, just please, yung pray and then talk to your husband during the season, especially when the kids are young, because this is not something we can delegate. I'm so blessed we have ates now that are, Helping you. helping, Mm. but the mom, the being a mom or being a father to the children cannot be delegated, that no one can take the place of the parent, Mm. and also no one can also take the place of the wife to the Oh. husband, di ba? The roles of serving the husband, the roles of respecting the husband, it's my prayer to be able to support, love, and be his best encourager, because us, di ba, sometimes, our kids, our husbands, we can see everything that needs to be improved. Mm-mm. But my prayer to us wives is to be more appreciative, encouraging, and to also know, to take the role of a wife and as a mother and not delegate the task. Mhm. Oo, di ba? Because that's the trade-off. If you do full-time work, then there is also a trade-off that we delegate the children to the teachers. We Mhm. delegate the children to fully to the ates or to the lolo, di ba? Sila, they are the ones who take care of our children. But what did God call us to do? We were called to be the mom, the dad, a wife, and a father, di ba, during this time. So, yun. Sabi ni Luther Villarico, Amen. Amen! Thank you! I want to add to that, for the husbands naman, okay? There are many times yung advice ng wife ko was the correct one. Okay? And so sometimes ang men na husbands, kung may nakikinig po, minsan desidido na po tayo, naka-form na yung decision natin. So naiinis tayo when our wives are questioning or giving their opinion about a certain decision that you made, right? And so I have learned to value, kasi nga pag binigay ng Panginoon sa atin ng isang tao na, especially in this case, asawa natin, sometimes po we have to value their wisdom kasi minsan blind spot po eh. Minsan masyado po tayong proud na or nagdesisyon na tayo, 'di ba? Uy, may kausap na ako or ganun, 'di ba? Yung parang nahiya ka na mag-back out or nahiya ka baguhin yung usapan, ganun. But then yun nga you have to be humble enough to also take in advice, 'di ba? So there's also a Bible verse for that, 'di ba? Yung mga with many advisors, 'di ba? A king is able to make the right decision. But pag closed-minded po tayo, lalo na hindi tayo masyadong willing for input, that's a recipe for disaster po. So, I appreciate my wife and I encourage the husbands to also listen to their wives kasi sometimes, many times, hindi lang sometimes, many times they're correct. Mhm. Parang may calling siya na maging pastor.
Napatawa na lang si Miss Valerie. Sabi ni Los Padres, very good insight of business. Sana makatulong sa bayan. Napakaganda po. Si Fidel Robles, blessed morning, watching from Quebec, Canada. Marami pa po akong gustong itanong kaya mag-part 2 tayo, please. Sige po. Very happy. Opo. Alam niyo po mga kaagapay, napakabilis ng oras at ako po ay tuwang-tuwa at nakapanayan po natin ang mag-asawang Miss Valerie and Sir Toby Tangsok. Sila po ay talagang ang dami nilang output na ang highlight lagi ay ang itinataas ang kanilang buhay sa Panginoon. Whether it's business, family, relationship, lahat po ay tumuturo sa ating Diyos. At kapag siya naman ang ating Diyos ang nagtatag ng gawa ng ating mga kamay, ay talaga namang magiging pundasyon ng Panginoon sa ating buhay. At kailangan na po naming magpaalam. Marami pong salamat sa ating mga kaagapay dito po sa United Neon Advertising Incorporated. Thank you so much po sa inyong pagpapahiram ng venue. Napakagandang venue na ngayong araw na ito. Siyempre kasama natin Benji Musura, Wen Balatukan, si Angelica Kalaya, thank you rin kay Jabez Mancho at kay Reggie Villena, John B. Reyes at syempre kay Eileen Valdez. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Thank you po, Sir Tubi. Thank you. Ma'am Salamat po. Thank you. God bless you, kaagapay. Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, entre Pinoy Espesyal. Tayo po'y nagbabalik sa ating programa dito sa Negosyo Asin Trabaho. Ako pa rin po si Yvette Pau, ang inyong kasama. At nagpapasalamat tayo sa ating partner na Business of Missions na patuloy tayo na binibigyan ng inspirasyon at mga gabay sa ating pagnenegosyo. Lalo-lalo na po yung mga nag-iisip na magnegosyo. Ito po ay malaking bagay para po tayo ay maalalayan sa pagsisimula ng isang negosyo. Kaya maraming salamat sa ating nakasama today sa ating Business as Mission segment. At bago po tayo magpaalam sa umagang ito, tayo muna po ay mag-iiwan ng salita ng Diyos. At ang ating salita ng Diyos na nagmumula sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, ang sabi po dito, to everything there is a season and a time to every purpose under heaven. Minsan po ang ating buhay feels like mga unpredictable na mga pangyayari. Hindi natin alam kung ano mangyayari ngayon o bukas sa ating pagtulog o hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Marami yung mga moments of joy, mga kasiyahan, meron din na mga challenges at alam mo yun, habang naghihintay tayo sa Panginoon, meron tayong mga sineselebrate na mga tagumpay at minsan ay meron ding kasawian. Pero yung Ecclesiastes 3 verse 1 na ating binasa ngayon lamang reminds us of yung katotohanan na ibinahagi sa atin ng Panginoon. Ang ating Panginoon ay isang Diyos of every season. Ano man ang season na meron tayo, kapatid, iisa lang ang Diyos na ating kasama. At wala sa ating journey yung nasasayang. O dito sa mga season na to ay walang nasasayang. Dahil ang every chapter ng ating buhay ay may purpose. Lalong-lalo na kung kasama natin ang ating Panginoon. Merong mga iba't ibang panahon, may iba't ibang bagay na nangyayari sa atin, hindi laging katuwaan or tagumpay, meron ding kalungkutan, at meron ding mga bagay na disappointments or challenges and trials sa buhay natin. Tandaan mo kapatid, there is always a purpose in every season. Magandang umaga po sa bawat isa. At muli, ito po si Yvette Pau, ang inyong nakasama ngayong araw ng Huwebes sa Negosyo Asin Trabaho. Tayo po'y magbabalik muli bukas sa isa na namang bagong or sa isa na namang mga
talakayan na ating mapupulutan ng mga magagandang aral dito sa ating programa sa negosyo asing trabaho. Magpapaalam muna po ako at God bless everyone. Enjoy your day and everything that is happening sa buhay natin may purpose ng Panginoon. Bye everyone, and thank you Bob Molo sa pagsama sa akin ngayon sa technical side. God bless! Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.